Nako po, mga kababayan, good news po ito. VP Sara Duterte nagsalita na at talagang ikakagulat nyo itong balita ni VP Sara Duterte. Ito na po mga kababayan. Halaka. Nako, ito na. Sara Duterte. Ma'am, kamusta po kayo today? Okay lang ako today at magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin na nandito ngayon sa Duterte Street sa Den Haag. At sa mga kababayan natin online na sumusunod araw-araw sa pagbibigay suporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa Ginoo ra na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, Ayan mga kababayan, ito po yung good news, no? Kasi yung SC nagdesisyon na. Talagang binasura na yung SC ruling kay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung ano ba, yung inihain ulit ng Kamara, no? Kumbaga, 'di ba, bigay na ng desisyon yung Supreme Court, tapos parang motion for reconsideration yung Kamara. Kaso hindi binasura din ito ng Supreme Court. So talagang umiiral nyo yung batas sa Korte Suprema na talagang inaabuso ng karamihan, pero yung Korte Suprema ay talagang inilalaban ng patas, mga kababayan. Kasi maraming nagsasabi na itong impeachment na ginagawa kay VP Sara Duterte dati ay talagang ginawa lamang ng na talagang pinilit lang yung ibang kongresista na magpirma at para pabagsakin si VP Sara Duterte. Pero ang nangyari ay talagang gumawa ng paraan ang Diyos na para ibasura ito at talagang hindi magtagumpay yung mga kasamaan na ginagawa nila kay VP Sara Duterte. So ito na po, tuloy natin. ma'am, alam ba ni former president na nanalo ka sa kaso mo? Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga kabahin sa kuha ba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na may nag-file ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses, kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na kaparte yun sa impeachment, questioning the impeachment. Kasi isa siya sa mga abogado doon. Maalala niyo, Yes. isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kesa yung sa impeachment. Ayun, maganda rin yung desisyon ni VP Sara ng mga kababayan kasi para iwas na rin po sa stress, no, kay former President Duterte na hindi makapag-isip si former President Duterte ng mga kung ano-ano, at maganda yung desisyon ni VP Sara na ang
ikwento na lamang kay former President Duterte yung mga maayos na lamang at yung mga mensahe din ng mga kababayan na mga talagang nagmamahal kay former President Duterte. So tuloy natin mga kababayan. Hindi na lang siguro ako magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa Oh, wala na. impeachment. Hindi ko binanggit sa kanya. Okay. Oo. How about, ma'am, knowing that na dismiss with finality naman yung motion for reconsideration, are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors come after February 6 to file another impeachment complaint against Papayag you? kasi ulit yun. Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapile sila ng kaso, impeachment man hindi. Okay. Iyon na mga kababayan, magpapile ng kaso pa din ngayong February 6 itong mga kumakalaban kay BP Sara Duterte. Kaso mga kababayan, maraming ang nagsasabi na itong impeachment nga po laban kay BP Sara Duterte ay tila hindi na uubra at talagang wala nang mangyayari dito at hindi nakakagatin ng ating mga kababayan kasi ilang taon na ho ito, 2023 pa po, ng talagang gusto nilang pabagsakin si BP Sara Duterte. At pati nga itong mga kababayan, si Senate President Tito Soto ay nangangamba na at ang gusto niya na lang daw gawin ay magpasa na lang ng charter change at talagang galit na galit ito sa desisyon ng Korte Suprema dahil nga po ay parang may pinapaboran daw. Yun naman mga kababayan, talagang mali yung ginawa nila. Talagang nag-file sila ng ilang beses. Doon pa lang ay sablay na kasi sa pagpapile daw ng impeachment, dapat mayroon lamang isang impeachment sa isang taon. Kasi ang nangyari, parang 5 yung nagiging impeachment complaint kay BP Sara Duterte. At yun yung ikinakagalit ng mga kalaban ni BP Sara Duterte, maging itong sila De Lima, sila Trillanes at mga Dilawan, mga loyalista na talagang galit na galit kay BP Sara Duterte at hindi matanggap ang desisyon ng Korte Suprema. At ito na naman, mangyayari na naman sa February 6 dahil kumbaga tapos na yung 1-year bar rule sa impeachment kay BP Sara Duterte at maghahain na naman sila ng panibagong impeachment kay BP Sara Duterte. Yun yung aabangan natin ngayong February 6. Tingnan lang natin kung may mangyayari pa ulit o ano ba yung mga taktika nitong mga kalaban kay BP Sara Duterte. So malalaman po natin yan. So tuloy natin. Ma'am, may mga question ba kayo, guys? Wala na ba? Walang question? Ma'am, do you have a message na lang sa mga kababayan natin na talagang sobrang nasiyahan, including myself, for this positive development? Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kababayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo at huwag magmaneho ng lasing. At kung maaari ay diyan na lang kayo sa mga bahay ninyo mag-celebrate or mag-celebrate kayo online. Mas mura yon. Internet lang ang kapital ninyo. Data lang.
VP Inday, mabuhay ka, stay strong. Thank you. We are Maraming rooting for you. salamat sa inyo. Tatay Dates all Yes. You're welcome, ma'am. Shoutout daw sa Manitoba, Winnipeg. Apa, sir. Ang ano ko ay wish ko talaga lahat para sa bagong taon ay paulit-ulit naman yon. Good health and happiness para sa inyo. Thank you, VP. Yun mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa mensahe ni VP Sara, no? At nagpasalamat sa mga kanyang abogado dito nga po sa pag Boost your pag anti-blemish din, no, morning ng routine with a impeachment Nivea Derma laban sa Skin Clear kanya. Rebalance and So Clear talagang kumbaga kinontra, no, yung mga ano sa kanya, yung laban sa kanya ng mga kalaban ay magagaling din yung kinuha ni VP Sara na abogado. Talagang mapagkakatiwalaan. So yun mga kababayan, mag-comment po kayo, mag-like at mag-share sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.